What's up mga Lods? Kumusta kayo? Okay, so welcome sa channel natin mga Lods, no? Welcome sa Elimars Chess TV. Kung saan yung channel natin mga Lods ay nagtuturo mga Lods, no? Ng patungkol sa larong chess, lalong-lalo na sa mga beginners mga Lods, no? Isishare ko sa inyo ngayon mga Lods yung tinatawag na forcing moves at saka yung checkmate pattern, okay? So sana magustuhan nyo mga Lods, no? Live game ko to mga Lods, no? Na-check naman ako na makukuhanan yung idea. Maaaring hindi ito yung perfect gameplay mga Lods, no? Kasi hindi naman tayo grandmaster mga Lods, no? Pero makukuhanan nyo ito ng idea at magagamit nyo sa inyong sariling mga laro mga Lods, no? Okay, so sana mag-enjoy kayo sa inyong panonood mga Lods at matuto na rin, okay? So dito mga Lods, white player tayo, okay? So yung kalaban natin dito mga Lods is taga US, no? Okay, so sana magustuhan nyo yung video at makuha nyo ng idea, okay? So tayo unang mag-move dito mga Lods, okay? So normal, pwede kang gamit ng King's Pawn opening, pwede rin Queen's Pawn. So kahit anong opening mga Lods pwede, no? Pero sa akin kasi mga Lods, importante sa akin na makapag-move ako agad ng pawn sa center ng board. Okay? So kailangan ko sa akin kasi pag white player ako, kailangan kong kunin yung space dyan sa center ng board. Okay mga Lods? So yan yung ginagawa natin ngayon mga Lods, no? Nag-move tayo ng D4. Okay. So Queen's Pawn opening naman ang tawag dyan mga Lods. Okay. So ngayon mga Lods, ang ginagawa ng opponent natin, nag-basic siya. So, ang tawag naman sa move na yan mga Lods is English defense. Okay. So, ang ginawa natin dito mga Lods, nag-response na tayo ng A4. So, kinukuha ko talaga yung center ng board. Okay. So, ang tawag naman sa move natin na yan mga Lods ay Owens defense. Okay. So, ngayon, ang reply ng opponent natin dito is expected ko na yan, mag-bishop B7 talaga siya. Okay. So, ang reply natin dyan, knight C3 lang tayo. So, develop lang tayo mga Lods ng minor pieces natin mga Lods. No? Yan yung pinaka basic role na ginagamit ko mga Lods, no? By developing minor pieces. Okay. So, yung mga tricks mga Lods, magagamit lang yan pag halimbawa, beginners yung opponent mo at saka hindi handa sa ganong mga tricks, no? Pero pag ganito na kasi mga ratings mga Lods, hindi na masyadong applicable yung mga tinatawag na tricks mga Lods, no? Kasi alam na nila kung paano i-counter yung mga tricks na yan. Kaso, dito lang tayo sa ginagamit ko ngayon mga Lods, na nag-develop lang ako ng mga minor pieces ko sa defensive na posisyon. Okay, so yan yung munang ginagawa ko. So ngayon, depensado lahat ng piyesa ko, yung D4 pawn ko at saka yung A4 pawn ko mga Lods. Okay, so dito ang response ng opponent natin is nag-E6 siya. So ginawa naman natin mga Lods, nag-reply lang tayo ng knight F3. So develop lang tayo talaga. Yan lang yung basic principle ko mga Lods, no? Nag-develop lang talaga ako ng mga minor pieces dyan. Okay, so dinipensahan ko talaga yung dalawang pawn ko dyan sa gitna ng board. Okay, so ang ginawa ng opponent natin is nag-bishop B4. So agresibo siya. So balak niyang capturein yung knight natin, di ba mga Lods? So kaya nag-move siya dyan ng bishop B4 para ipin yung knight ko sa king ko. Pero yung ginawa natin, dinipinsahan lang natin yan gamit yung queen. So nag-queen D3 lang tayo. So ang ginawa ng opponent, nag-D6. Okay, so ngayon mga Lods, kung nag-iisip kayo na mayroon akong check dito, hindi pwede yan mga Lods, no? Kasi mayroon naman siyang knight dito. So madidipinsahan niya ngayon itong dark square bishop niya. Okay, so hindi ko ginawa na nag-check ako dyan. Baka kasi nag-isip kayo na pagkatapos kong mag-check, ayan, check, tapos mag-cover siya ng light square bishop, makukuha ko itong dark square bishop. So hindi yan gagawin ng opponent ko, no? So ang i-cover niya dyan mga Lods is knight. Itong knight ang i-cover niya para madipinsahan niya yung dark square bishop niya. Okay, so kaya hindi ako nag-check dyan. So ano lang, pinabayaan ko lang yan. Okay, so ginawa natin dito, nag-develop lang tayo ng bishop. So dinipinsahan lang natin talaga yung knight para kung halimbawa kakapture niya yung knight natin mga Lods, is hindi yung pawn yung pang-capture natin. Kasi iniwasan ko rin dito mga Lods na magkaroon ako ng double isolated pawn. Okay, para magiging solido yung mga pawn structure natin sa gitna. Yan yung iniwasan ko. Okay, so ngayon ang response ng opponent natin is kinapture na talaga yung knight. So sobrang agresibo siya, no? So balak niya talagang sirain yung defensive natin, pero hindi niya magagawa yan mga Lods. Kinapture lang natin yung gamit yung dark square bishop natin. Okay, so dito nag-develop siya ng knight E7 para siguro balak na siyang mag-castling short. So yan yung nakita kong move niya na yan. Okay, so ang ginawa natin dito mga Lods, nag-develop lang talaga tayo ng mga minor pieces natin. Ayan, so nag-bishop dito lang tayo, nag-castling short na nga siya. Okay, so dito mga Lods, nagkakaroon na ako ng kunting idea pa naman kung paano ko i-atake ang weakness na to. So dito dito na mangyayari yung tinatawag na atake ko dyan, yung kung paano ko yan ipo-forcing moves at kung paano ako makakapagsagawa ng tinatawag na checkmate pattern dyan. Okay, so ang ginawa ko dito mga Lods,
nag-castling long muna ako dito. Okay. So para magkaroon ako ng mga pisa na suportado. Okay mga lods, solid lang talaga yung ginagawa ko dito mga lods, no? Solid position lang talaga. Okay. So bala ko na ngayon na atakihin itong i-post itong pawn, post ito, tapos knight, tapos may bishop ako dyan, may queen, may bishop na naka semi-open pile sa mga diagonal na yan, mga squares na yan mga lods, no? Balak natin kontrolin yan para atakihin natin yung king niya kung saan siya nag-castling mga lods. So yan yung nakukuha kong idea. So nagdidepende na lang yan mga lods kung paano siya mag-response dyan. Okay, so doon na lang ako kumukuha ng idea, depende sa galawan niya. Okay, so ang ginawa ng opponent natin dito mga lods is nag e5 siya. So balak din niyang atakihin yung king natin, no? So ang ginawa natin, nag e4 lang tayo. So pinipigilan na natin yan dyan para hindi mapasok ng opponent natin yung king natin at para hindi rin masira yung defensive natin na posisyon. Okay, so ang ginawa ng opponent natin, nag bishop e6. So balak na niya ngayon na i-trade yung light square bishop niya kasi bad bishop na yan mga lods Okay, bad bishop na yung light square bishop ng opponent natin. So balak niya talagang i-trade yan. Okay, so ang ginawa natin dito, iniwas natin yung queen kasi under attack. So yun na nga, kinapture na niya yung light square bishop natin. Siguro naiilang siya doon. Okay, so tinikback din natin yan gamit yung queen. So dito nag knight g6 siya mga lods. Okay, so dito wala pa naman akong tinatawag na direct attack, pero nagsisimula na akong umatake. So anong ginawa ko? Nag h4 lang ako dito mga lods. Okay, para kontrolin ang square na to. Okay, kontrolin yan kasi yan yung magiging outpost. Yung plano ko, yan yung magiging outpost ng knight ko kung bibigyan niya ng pagkakataon. Okay mga lods, yan yung perfect outpost ng knight ko. Okay, so depende na rin kung anong response ang gagawin niya sa h4 ko. Okay, so ginawa niya, nag h5 siya para siguro din naman pigilan niya yung pawn ko na mag-push. Okay, so meron na ako mga idea ngayon mga lods. Okay, na-push yung pawn, ayan, at maglagay ng rook dito bago ako mag-knight, diba? Meron na ako mga ganyang idea, pero yung nakikita ko talaga mga lods is meron ako nakikitang weakness, itong pawn na to na nasa h5. Yan yung tinatarget ko na weakness kasi dyan magkakaroon ng open para sa king ng opponent ko. Okay, para mawala yung depensa ng kanyang king. Okay, so yan yung nakikita kong idea. Okay, ngayon, so paano ko ngayon may sasagawa yung forcing moves dito mga lods, no? Okay, so ang ginawa ko dito, nag-group dg1 lang ako. So ayan na, para magkaroon ako ng semi-open file, ipigyan na ng pagkakataon yung rook natin mga lods. Okay, so meron pa tayong rook dyan, meron tayong queen, meron tayong bishop. Okay, so meron tayong knight, so marami tayong attacker sa kanyang king. Okay, so ngayon mga lods, ang ginawa ng opponent natin, nag queen f6 siya. Okay, so siguro para bigyan ng depensa yung king niya kung sakasakaling atakehin natin siya, diba? So ang ginawa natin dito mga lods, inatake natin yung queen. So sa nakikita nyo, yung queen niya is under attack ng ating dark square bishop. So nagkakaroon na ngayon ng perfect diagonal yung dark square bishop natin mga lods, no? So kung hindi mag-iingat yung opponent natin dyan, makaka-capture natin yung queen niya mga lods. Okay, so yan yung tinatawag na forcing moves. Hindi niya pwedeng capture itong pawn natin sa d5 kasi makukuha natin yung queen. Siyempre, ang gagawin niya, i-cover niya yung pawn niya mga lods, no? So nag e5 lang siya dyan. Okay, so ngayon naman yung ginawa natin dito, mayroon na ako nakikitang idea na makukuha ko na ngayon itong weakness na pawn na nasa h5. So anong ginawa ko? Okay, so pinupwersa ko ngayon yung opponent. So ito na yung tinatawag na forcing moves mga lods, no? So nag-move ako ng knight g5 para makukuha ko na ngayon yung h5 na pawn kasi wala nang defender yan, di ba? So dyan din ako na kumukuha ng idea para matihin siya dyan. Okay mga lods, so sana meron kayo nakukuha ng idea, no? Kung halimbawa naman mga lods is nagustuhan nyo yung ganitong mga klaseng content mga lods, no? Baka pwede makahingi ng pabor, tribute na rin yan, na rin lang para naman ganahan tayong gumawa pa ng ganitong mga klaseng content mga lods, no? At makatulong na rin sa inyo at pati na rin sa iba kung i-share nyo itong video natin mga lods, na at least man lang magkaroon ng improvement or idea sa larong chess mga lods, no? So ang chess mga lods ay hindi boring, basta gawin nyo lang siya ng may kasamang enjoy. Mga lods, dapat masaya kayo sa inyong ginagawa, no? Okay, so yan naman yung importante mga lods pag nag-enjoy ka, siyempre may excitement doon. At siyempre hahangarin mo na mananalo ka mga lods. Mas lalo na kung mananalo ka, mas mag-i-enjoy ka talaga sa game mo. Okay, so ang video tutorial natin ngayon mga lods ay makapagbibigay sa inyo ng inspiration or idea para mag-improve tayo sa ating mga laro. Okay,
So sana i-hit nyo yung like, yung subscribe, pati na rin yung notification bell mga lods, para naman mas mamotivate nyo pa yung sarili ko mga lods, na matulungan nyo ako na gumawa pa ng mga ganitong klaseng content. Okay? So salamat sa inyo mga lods, no? So tuloy natin, okay? So dito, ang response ng opponent natin dito mga lods, isang pagkakamali lang mga lods, no? Yung hinihintay ko dito. Kasi wala nang depensa yung ano eh, yung it's 5 pawn niya, wala nang depensa talaga yan. So dito, ang ginawa ng opponent natin is knight d7. So wala na mga lods. Okay? Kinapture na natin yung pawn na hanging doon sa h5. So wala na siyang magagawa, okay? So dito, last option na lang niya. So kita niyo yung evaluation bar mga lods. Pabor na talaga tayo dito. Kasi one pulse move na lang, checkmate na siya. Okay, dyan yung checkmate pattern natin. Okay, so dito, ang ginawa ng opponent, nag-knight f4 na lang siya, wala na siyang ibang magawa. Okay mga lods, so checkmate na yan. Okay, so sana mga lods, nagustuhan nyo itong video tutorial natin at meron kayo nakukuhang idea na magagamit nyo sa inyong mga sariling laro. Okay mga lods, so salamat sa inyong pagtangkilit. I love you all. Sana na-hit nyo na yung like at yung subscribe button. Okay mga lods, so thank you. Ingat kayo mga lods. Bye bye.